Yo, what is up guys? Boss, hindi nga pala itong muli nagpapakilaan. So, medyo iba yung angle natin ngayon. Then, open face helmet lang tayo, no? So, hopefully naririnig din dyan yung boses ko, no? So, ang kaso nga nitong Honda Beat, namamatay pag binibitawan ko yung throttle. So, magtatatlong taon na rin pala itong Honda Beat. At hindi pa to na babaklas, hindi pa napapalitan ng ball. Air filter pa lang yung napalitan dito sa motor na to, dito sa Honda Beat. So hindi ko pa malilipat yung camera ko kasi off-road pa yung dinadaanan ko doon sa lugar namin. So bakit nga babihira ko tong magamit? Una ko kasi motor talaga yung Skygo Prince 125 na usually manual. Yun yung madalas kong ginagamit. Ito kasing Honda Beat para talaga to kay airpot. Yun nga lang sa ngayon, itong mga nakaraang araw at linggo at mayroon pang bagyo, ginamit ko ng pambalag-bagan itong Honda Beat. So niride ko to twice nang umuulan. Isang solo, isang kasama ko yung tropo ko, PJ. So yung nag-solo ride ako, city ride, tapos ikot lang din ng Marilaki. Pangalawa naman, Honda Beat, gamit ko. Ang dala niya nun ADV yun na KM90 kami or yung Infanta Arc sa Marilaki. So yun yung pangalawa. So nito mga nagdaang ride ko, wala namang issue tong Honda Beat. All goods, hindi namamatay yung makina. Kahit i-idle mo siya ng matagal, hindi namamatay yung makina. Ngayon after nung Infanta ride namin PJ, doon ako nakaraton. Nung ginamit ko nung hapon, doon na siya nagsimulang matay-matay. So pag ni-start, namamatay yung makina. Pag ginayaan mo naka-idle, namamatay yung makina. So bala ko ngayon dito full PMS para mabuksan lahat. So never been baklas kasi ito yung lahat, pati yung pangilid wala. Biruin mo sa 3 years, kaka 7,000 auto pa lang nito. Magti 3 years pa lang pero kaka 7,000 auto pa lang. So ayan din, kaya ako to dala tong Honda Beat. Dadaling ko to dun sa motor shop na pinagpagawaan ng tropa ko, which is yung puzzle nya, which is na-upload ko na rin ito before. Na-upload ko na rin pala sa aking account sa Facebook. Meron din ako sa TikTok. So kung gusto nyo makita yung puzzle nya, talak din kayo sa page ko, Boston D. So yung what's up guys, no? So kita nyo ba? Dito ko nga pala siya dinala sa Zane, kung saan ako nirekomenda ng kaibigan ko. Ito ngayon yung Honda Beat. So sinimulan naman agad. Alright. So ayun, first time na baklas ni Beat, ni Honda Beat. 3 years, 7K auto. Ngayon lang mababaklas yung gilid. So ayun, update lang. Ang findings, bola, may tama na. Asan na yung bola? Nailagay ata rito. Init ah. Init. Tapos sa bell, 3-phase, bago regroup. So pinakita sa akin ni sir, merong konting bengkong yung bell pag iniikot. So kapag sobra daw sa init, sobra sa ikot,
Yun yung nagiging dahilan kung bakit bumengkong yung bell ko. So yun, binuguan na nila ng magic solution na panlinis nila. Okay. So naku-curious lang din ako kung paano ba binabaklas ng scooter. So yun lang nga, buti na lang din at napag-desisyonan kong pa-PMS na rin to or fully maintenance check para naman hindi na ako makukula at hindi na ako magpapaisa-isa ng mga kondisyon nito. At least all in lahat mag-check, makikita kung saan yung problema at kung ano pa yung mga nagiging epekto nito sa iba't ibang parte ng motor. So until now, so on and so forth, okay yung nalaman ko na yung bend na may konting bengkong, yung pliable, pod-pod. Then of course, so can see, kailangan ng linis dito sa part na to ng makina kung saan tinanggal yung U-box pati yung upuan. So yun nga din, satisfied naman nung nakita akong malinis na yung sa may loob kung saan yung pinagtanggalan ng seat and U-box. Tapos ayun nga, ako makikita nyo rin sa video, sinabunan din or kinuskusan din yung sa may panggilid or yung CVT part. Hindi ko lang din na video yung iba, yung mga piyesang binaklas dyan is binugaan din ng degreaser, hinugasan at kinuskusan din syempre. Satisfying din naman after ko makita yung pagkakalinis. Maliban syempre sa pagpunas, may kasama air dry. So nakaka-satisfy din yung paglilinis na ginawa dito sa Honda Beat. At sa part ko, masasabi ko naman na sulit naman yung binayad ko dito sa pag-PMS. So what's up guys, no? So natapos na ngayusin yung Honda Beat. So nagkaroon siya ng konting delay ngayon sa fluid, pero ayos din. Wala naman akong problema sa patag. Ewan ko lang pag tinesting natin ito sa akin. Pero sa ngayon napipil ko mas naging agresibo yung tunog niya. Kahit stock yung tambucho, parang may igil. Hindi siya yung parang tunog ng tambucho lang na hangin lang, hindi tulad ng all stock. Sa ngayon nasa unang palit. Medyo nakakapanibago nga lang talaga kasi nagkaroon na rin siya ng konting delay. Hindi tulad nung una na kung ano yung piga ako sa throttle, response agad yung gulong. Ngayon may konting delay. Pero pagka nakaarangkada ka na, wala na, hindi mo naramdam yung delay. Di ko alam kung paano ko pa masipapaliwanag, pero ganun ko naintindihan ng pinaliwanag sa akin nung mekaniko na gumawa dito. So yun lang guys, see you next soon. Like, follow, and share.